Good evening, EDC fans. Kumusta ang mga puso nyo? Anyways, so ngayon, dahil medyo matagal-tagal na rin talaga tayong magkakasama at ayun, nakakasubaybay sa ating mga ludi, may tanong ako guys. Guys, ang tanong, anong klaseng fan ka? A. OA, B. Bias, C. Demanding, and D. Kalmado lang. 'Di ba? So, kagabi nga na i-private ni Kalingap Ido ang kanyang live dahil sa live niya kagabi medyo mainit ang diskusyon sa comment section dahil sa nag-open up lang naman si Kalingap Ido kung ano talaga ang nangyari. Yung iba, imbes na pakinggan, imbes na babalansin yung mga bagay-bagay, nag-overthink agad, 'di ba? Pinalala ang simpleng sitwasyon. Ayun, sino ang nalungkot? Sino ang nasaktan? Hindi ikaw lang din dahil ikaw yung nag-isip, ikaw yung nag-overthink. Oh, masarap. Aray, no. No, hindi maganda yung masyadong OA, 'di ba? Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Tiid na Vlog, Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So EDC fans, habang tumatagal, nagiging agresibo, ganun. Hindi naman lahat, syempre naman. Grabe talaga, may mga titas pa rin na hanggang ngayon is bias pa din si Kalingap Ido or si Viancy. Sa totoo lang, okay naman ako para sa mga bias-bias na ganyan. Basta marunong ka lang rumispito sa isa, 'di ba? At kung sakali mang meron kang mga naririnig na mga balibalita na kung may tampuhan man, dapat marunong kang bumalansi at hayaan mo na lang silang mag-fix sa mga simpleng bagay na ganyan. Pero wala namang sinasabi talagang tampuhan din. Yung ibang mga fans lang din ang nag-iisip ng tampuhan, gawa-gawa lamang sa isipan, ganon yun. So, kagabi sa live ni Kalingap Ido, kaya na i-private, dahil yung iba naman, makaido lang, yung iba makabiyansi lang, so may mga masasakit na silang sinasabi tungkol kay Viancy and kay Kalingap Ido, 'di ba? Magulo. At syempre si Kalingap Ido hindi niya hayaang sa mismong live niya mababash si Viancy. So, the best thing to do is itigil yung live at i-private para wala nang pag-uusapan, period. Oh, 'di ba? Hi. So, ako naman, bilang isang EDC fan, bilang masasabi ko talaga na hindi ako pala desisyon bilang isang fan, hinahayaan ko silang magdesisyon para sa, dahil naniniwala ako sa kanilang dalawa na kaya na nilang magdesisyon para sa kanilang mga buhay, 'di ba? Lalo pat si Kalingap Ido, napaka-responsable yan, and si Viancy nasa tamang edad na rin yan, although 18 pa siya, pero I guess alam na niya yung tama at mali. Tayong mga fans dapat kalmado lang at hahayaan natin sila. Or, 'di ba? Hindi yung masyadong OA, masyadong perfectionist, masyadong demanding, dapat ganito, dapat ganyan, 'di ba? So, dapat bilang isang fan is lang ba, yung tipong marunong kang bumalanse sa sitwasyon. I-consider mo yung nararamdaman ni Kalingap Ido or ni Viancy. Pero kung hindi naman talaga hindi mo talaga kaya ang magiging balanse dahil meron kang bias talaga, at least ka naman mahinahon sa mga gagamitin mong salita, 'di ba? Dahil syempre kung ano-anong sinasabi nyo kay Viancy dyan mismo sa live ni Kalingap Ido, sino ba nasasaktan? Di si Kalingap Ido din, 'di ba? Concern kay Kalingap Ido to the point na umabot kayo sa puntong hindi na rin maganda yung sinasabi nyo kay Viancy. So, ang ending, ang nasasaktan pa rin si Kalingap Ido. So, ganun yun. So, sana tayong mga fans, matagal-tagal naman talaga ang EDC, magto 2 years na yung mga yan, dapat magkaroon tayo ng respeto or like tiwala. Tiwala is the key talaga, guys. Magtiwala tayo kay Kalingap Ido or kay Viancy. Huwag na tayo sa puntong si Kalingap Ido pinababayaan si Viancy. Ultimo yung pagkakasakit ni Viancy, like kung nababalitaan yung sinipon, inubo, nagkakalagnat, si Kalingap Ido ang sisisihin. No! Kasi hindi naman alam ni Kalingap Ido yung mga ano yun, si Kalingap Ido yung nagdala ng sakit, 'di ba? So, imbis na mag-advise, yung iba,
masyadong judgmental, masyadong perfectionist, masyadong binibibi. Ay. So, my advice as a fan, dapat nagiging lang tayo, neutral, at hayaan natin silang magdesisyon para sa mga sarili nila, para mas matuto, para mas malaman nila kung ano at paano, 'di ba? Dahil alam niyo 'yon, nasa era sila ng relationship nila ngayon. Yes, andun na yung kilala na nila yung isa't isa. Pero syempre, marami pa silang dapat matuklasan sa mga sarili nila, na dapat kalmado lang tayo at hayaan natin silang matuklasan yon, para kung sakaling talagang darating yung panahon na magiging sila, nakikilatis na nila ng sobra-sobra o ng yung isa't isa. 'Di ba? Kasi kapag sobra kang OA, sobra kang protective, sobra kang mag-isip, 'di ba? Masyado mong binibibi either si Kalinga Pido or si Viancy, hindi obra 'yon. Hindi 'yun yung realidad, hindi 'yun yung totoong buhay. Minsan kahit gustong-gusto mo or ayaw na ayaw mo siyang masaktan, pero kailangan nilang pagdaanan 'yun eh. 'Di ba? Kailangan nilang pagdaanan 'yun sa isang relasyon para na rin naman yun sa ikakabuti nilang dalawa, because naniniwala talaga ako, konting tampuhan, konting mga misunderstanding, so on and so forth, mga complications, it's part of a healthy relationship, 'di ba? Kaya nga kayo nagkaroon ng diskusyon because may busis kayo sa relasyon nyo. Dahil kung hindi na kayo nagkakaroon ng pagkakantapuhan, wala nang away, ibig sabihin baka wala nang busis yung isa at sige-sige na lang, tanggap na lang, no? So ayun, matuto tayong maging kalmado. Tayo yung nanay, mga titas, 'di ba? Lola, ganon. May mga edad tayo kumpara sa kanila. Tayo yung magiging role model. Tayo yung kung sakali mang mababalitaan natin na may mga bagay-bagay na kinakaharap nila, may mga problema, hindi naman yun maiiwasan, 'di ba? Mga mag-asawa nga na ilang taon na magkakasama sa isang bubong, meron pa ding problema, 'di ba? May mga pagsubok, may mga misunderstanding pa din. Lalo pat sila, 'di ba? Ngayon, kung sakaling mang darating sa punto na yun na nga, nandoon na sila sa sitwasyon na yun, imbis na ihusgahan mo yung isa sa kanila, dapat at least advice, 'di ba? Considerate pa yung advice, or like maghintay na lang at hayaan na lang sila mismo ang aayos ng problema. Dahil for sure, after kung anumang mga tampuhan, though wala namang sinasabi talaga na may actual tampuhan, pero kung sakali man, ay after ng tampuhan, meron yan silang realizations, 'di ba? Meron yan silang lesson learned, meron yan silang mga adjustments, meron yan silang matutunan. And para lang din yan sa kanilang dalawa, para lang din yan sa kanilang relationship, 'di ba? Hindi tayo kailangan mag-alala to the point na ang sama-sama na ng tingin natin kay Viancy or kay Kalinga Pido. OA na. 'Di ba? So, ayun, walang magagawa ang pagiging OA. Walang magagawa ang pagiging demanding, because at the end of the day, ang nasusunod syempre si Viancy at si Kalinga Pido pa din. Sila pa din mismo ang haharap ng mga bagay-bagay sa buhay nila, hindi tayo. Mapapasama ka lang sa kauhian mo dyan, 'di ba? Let them experience those things na they wanted to experience, 'di ba? Mga bata pa din naman yan. Though sinasabi natin si Kalinga Pido matanda na, pero bata pa din yan, 20s, 29. Ang dami pang pwedeng marami pang dapat matutunan, 'di ba? Every day is a learning process. Tayo nga, 'di ba? Kahit sino diyan, kahit nasa 50s ka na, 60s, everyday is meron kang bagong matutuklasan, matututunan, 'di ba, sa sarili mo. And yun yung isang bagay na hindi natin ipagdadamot sa kanila, para mas makilala pa nila lalo ang isa't isa. Hayaan silang magdesisyon, hayaan silang maging sila, hayaan natin sila sa relasyon nila. Hindi tayo makikialam. Huwag tayong judgmental, huwag tayong OA. Kalma. Yun, 'di ba? Yung suporta natin dapat unconditional love, unconditional support, 'di ba? And ayun lang, kapag may tiwala ka kasi sa kanila, wala talagang dapat poproblemahin, kasi si Kalinga Pido kailanman ay hindi yan pababayaan si Viancy. Top of the priorities yan. Okay? So, nandahil lang doon sa sitwasyon natin, wag nating i-judge na ganito, ganyan.
So, dapat ano lang, love, love, love. So, I hope okay na ang mga nag-overthink. Love and see.